wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one more try. Ayan, hello guys. Good ay, mga 3 o'clock na ngayon guys, and nandito lang ako sa bahay, of course. Kakawi ko lang. Kakagaling ko lang sa community center para para i-update ko yung aking plate number or plate registration. Kasi nga, baka nakakatakot, baka matuto tayo bigla, 'di ba? So, pagka palit ko ng car plate ko, yung plate ng sasakyan, in-update ko agad yung community center. And then, they give me an updated stickers. Ayun. Merong nagtanong dito, yung pangutana ay, paano ko daw shinip yung sasakyan ko? Pa-explain naman step by step. Ayan, marami ring nagtatanong kung bakit giship ko yung car ko instead of driving it going here. Now, from Dayton to Texas, Houston, Texas, it would take like around 19 to 22 hours or 24 hours for me to drive it from Dayton to Houston, Texas. Ang mga dahilan kung bakit ko siya giship instead of driving it, number 1, hindi ko na i-enjoy yung driving. After 1 hours, 2 hours, pagod na ako. Now, kung ang magiging average daily driving ko is around 3 to 4 hours lang per day, aabutin ako ng 5, 6 hanggang 7 araw sa daan. Minimum na siguro 5 days or 4 days. Dumating nga yung sasakyan ko, umabot din ng halos walang pahinga yung driver after 3 or 4 days. Pinakamabilis na yun. So, abutin tayo ng 5, 6, or 7 days ng pagdadrive from Dayton to Houston. And hindi rin ako nakakatulog sa car. So, kung magpapahingan man siguro ako is sa mga hotel. So, gagastos din tayo. Pangalawa, hindi ako expert or masyadong maalam pagdating sa pagdadrive sa mga interstate or highway. So, much safer na for me na i-ship ko yung car from Dayton, Ohio to Houston, Texas. Much safer on my side. Hindi ko alam sa inyo. Third reason is, ano pa nga ba? Parang wala na, yun lang. Hindi ako maalam and at the same time, napakatagal bago makarating ako dito sa Texas just in case I will drive it. Now, sabi nila, pati mo na lang din na ganyan-ganyan. Kung always kang matatakot or yung parang kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Mga ganun. Diba? Pero, much better na kasi nag-a-adjust pa ako just in case. Just in case lang guys ha, palipat ako dito ng Texas, magsa-start ng new apartment, new everything, new work, tapos magkakaroon ako ng hassle. Like for example, nabangga o kaya napahamak ako, it will cause so much stress for me. So in my case, napagdesisyonan ko na mas mabuting ipaship ko yung car, stress-free, safe for my side, and at the same time, mas mabilis. Ayan.
So, doon na tayo sa pangutana kung papaano ko na-ship yung car ko from Dayton, Ohio, papuntang Texas. Paano ko siya na-ship. Now, nagtawag ako ng mga car shipping company. Kumain muna tayo. Avocado, guys. Nagtawag ako ng mga car shipping company. Nagtawag ako ng Montway, Nexus, or kung ano man. You can go direct. You don't have to go via dealer. Like Nexus. Kasi ang gagawin nila, magkukontak din yan sila ng driver. Yung driver na yon, yun yung parang babayaran nyo rin yung third-party agency or company, which is Nexus. Much cheaper kung didirekta kayo sa driver. The only advantage kapag ang ginamit ninyo ay company, like for example, known company like Nexus, Montway, lahat, guaranteed na may better insurance, and at the same time, ang magiging advantage talaga is makahanapan kanila ng mga driver na trusted na ng company. Like for example, ang ginamit ko ay Nexus. So, ang ibibigay nila sa yung driver is trusted na ng company. Though, it will be like $200 to $300 depending on the miles na itatakbo or layo from the point of origin papuntang destination. It might be like $100 to $300 difference. But that difference could save you a lot of stress and hassle sa paghahanap ng trusted driver. Pangalawa, anong ginawa ko para ma-make sure ko na natatrack ko pa rin yung sasakyan ko? Nilagyan ko siya, Android ako guys, but if you're Apple, you can put like anong tawag yun? Basta sa Samsung, Smart Tag ang tawag sa amin. I don't know, nakalimutan ko na. Ano nga ba? Apple. Basta natatrack nyo. Parang, meron akong, nasa na yung key ko? Ayan, eto. Eto, meron akong ganito. This is, Smart Tag pagdating sa Samsung Galaxy. So, nilagay ko to sa sakyan ko. Hanggang ngayon, nandun pa. You can buy something like this in Walmart or sa Amazon for just like maybe $18, $20. It will save you a lot. Saki, madali mo siyang matatrack. Matatrack mo siya sa iyong cellphone. Now, pagkahanap ko ng Nexus, they give me a quote, of course. So, iba-iba yung quote. Now, pag meron kayong specific date na pinili, kunyari, for example, ang gusto nyo lang pick up date. For example, in my case, I think na pick up yung sasakyan ko is July 28. Ganyan. July 28 or July 29, mga ganyan. So, pag merong specific date, mas mahal ng mga $100 to $200. Pangalawa, kapag dalawa or tatlong date yung pinili nyo, for example, okay, you can pick up the car July 28 hanggang July 31 or July 30. Mas mura siya. But just make sure na off kayo in all of those days because you do not know when the driver will come. 28, 29, or 30. The only reason kung bakit ginamit ko yon is mas mura siya. And I'm off between all of those days. Pinick up nila guys much earlier. Diba? Pag binigyan nyo sila ng malaking window to pick up your car, you can have like lesser rate. Mas lesser yung babayaran ninyo. Now, pinick up yung car July 28. Sa ano lang, lahat ng step na yon or pag-uusap na yun ay nangyari lang sa phone. Nakilala ko na lang yung driver on the day that it was pick up. He called. Pero, I think 2 to 3 days prior to that, nag-send na ng email yung, nag-send na ng email yung Nexus sa akin. Yung contact information ng driver, yung information kung saan ipipick up, and yung information kung saan
yung destination ng car na yon. Magkano? Guys, please do not compare prices. You can always shop. Okay? Shop with Nexus, Montway, ano pa, madaming car shipping company. Halos madami sila, guys. Kung ano yung pinakamura, yun yung piliin nyo. But please research on the top company na trusted na. Okay? Para hindi kayo mabudol. Pag napakalayo, mas ano talaga siya, mas convenient na ipaship nyo yung car. Nakapaglagay pa ako ng mga gamit ko sa likod or sa trunk ng sasakyan. Okay, na-fold ko yung second row. Tapos marami akong nalagay. Yung drive, ang sinabi sa akin ng Nexus, I'm only allowed up to 100 pounds. Pero hindi siya tinimbang, guys. As in, you can put your comforter, your everything. Punuin ninyo, guys. Hanggat sa maaari, punuin ninyo. Dahil nagsisi din ako na hindi ko, I should have put lahat na ng mga gamit ko doon at hindi na ako nagdala ng anything papuntang airport. 'Di ba? Yung mga valuables na lang yung dinala ko sana. So, yun lang, guys. Wala pa ako dito nung dumating yung sasakyan sa Houston. Yung friend ko yung nag-receive, okay naman sa kanila. Basta ibigay nyo lang yung contact information ng friend ninyo sa driver and ibigay nyo rin yung contact information ng driver sa friend ninyo para sila na yung mag-usap pag dating dito. Just make sure lang na kapag darating dito ay off naman yung friend nyo at hindi ma-hassle, diba? So, yun lang, guys. Nung una kinabahan ako, pero basta mag-avail lang kayo or ipaship ninyo yung sasakyan nyo sa mga trusted company, ay okay na okay kayo dyan. Hindi kayo mapapahamak. I hope nakatulong yung explanation ko kung paano ninyo isi-ship yung inyong sasakyan. Kung meron pa kayong tanong, please comment down below para masagot ko yan ng buong buo. Mga syalak! Guys, anong oras na? Mga 8:30 na ngayon, or 9. Punta lang tayo sa gym. Usually, nung nasa Ohio pa ako, di na ako pumupunta ng gym kapag ganitong oras na. Kasi magdadrive pa ako, napakalayo. Pero since nasa loob lang ng community center, yung ating gym. So, mga 30 minutes lang naman tayo. Hindi naman tayo magtatagal so far. Yan, guys, kakatapos ko lang parang gulo na ng buhok ko. Kailangan na ng gupit or haircut. Anong tawag dito? Punta muna tayo sa apartment ni ng friend ko kasi mainiwan siyang pagkain for me. Shalak. Para hindi na tayo magluto. Shalak. Yan, guys. Kakakuha ko lang ng para na-videohan nung pumunta ako sa bahay. May quinoa dito, tsaka yung ginawa niya. Hindi ko alam kung anong luto to. Adobo ba to? Parang walang suka, so hindi adobo. Nilagyan ko lang ng chili flakes para medyo maangang-angang. Yun, guys, so. Pialam manok. Charis. Joke lang yun. Parang pialam. Hindi ko ba sabkuan, so. Parang sab adobo taka suka. Ano ng pialam manok? Harap. Harap to pag may chili garlic oil. Pero iba tayong toyo. Ano ba ng toyo, no? Nilagyan ni Patrick.
Dito dagbos ko na. Pialam? Pialam ko, manok. Dami pang sinabi ka. Quinoa. Dati hindi ako nagkikinoa, guys. Hindi ko nga alam na yung siniserve pala ng, ng Saudi sa kanilang parang pala. Quinoa pala yun. Akala ko parang, ano to? Parang kanin na yung kumaintindihan. Quinoa pala. Sarap din naman. Mas nagkikinawa na ako ngayon kesa sa ano yung bread is oats bread or multi-grain bread. Mas ayoko yun. Quinoa na naman. Quinoa. Medyo maanghang. Nilagyan ko kasi ng chili flakes. Hop. Ayan guys, kakatapos ko lang ng mga onboarding na kompleto ko before my appointment tomorrow sa inabot din ako siguro ng mga 1 hour or 1.5 hours before my appointment tomorrow para sa HR and at the same time yung medical ko. Hopefully matapos ko siya lahat tomorrow and then by next week kasi I am 100% sure na magpa-positive na naman ako sa TV quantiferon. So, I don't know kung ano yung magiging protocol ng Methodist Hospital once na lumabas that I tested positive for TB quantiferon. Doon sa previous hospital ko is nung nag-positive kami, dumiretso ako sa public health and then from that public health inanuhan kami, pina-x-ray kami ng ospital na libre naman and then after that nung clear yung x-ray we seek clearance from the public health, parang public health nurse practitioner something. And then after that, we were offered if we want a medication or kung gusto namin mag-medicate, we refuse medication. So hindi ako nag-medicate. Anyway, clear naman daw at wala naman nakita sa lungs ko na active tuberculosis. So I don't know kung ano yung meaning talaga kapag nag-positive ka sa TB quantiferon. But I am 100% sure ito na naman yung parang makakapag-delay. But anyway, at least meron tayong enough time na na-clear nga kami for TB quantiferon nung nagkaklase na kami. So, let's see. Share luck. Hopefully maging maayos. Malay nyo mag-negative ako dito, no? So, hanggang dito na lang yung aking vlog, guys. Thank you so much sa pagsama sa akin. Maraming salamat. And see you tomorrow. Bye-bye! See you tomorrow for tomorrow. Kasi tomorrow morning, tomorrow morning yung aking, yung aking onboarding. Kaso, pinamove ko siya in the afternoon because sasamahan ko nga yung friend ko na pumunta ng veterinary hospital for the surgery ng alaga niya.